I can do no? You know what? Before tayo mo prisuhan ng daghan kayo mga forefathers na to, nagsacrifice yun. Usually, ang akong wali o karon about ang kato sa journey ko, nagwali siya sa Athens. But God changed my heart, changed the message, and I believe this message will be maybe mo nang paabot sa Ginoo sa tuwa. Para ako ito ibawali na lang karong this coming Wednesday about Paul preaching at Athens, nga daghan kay siya og na-meet ng mga tao dito, and makita na to kung giunsa o unsa ang iyang giwali o unsa po yung mga reaction sa mga tao sa diha na siya nagwali. So, kung akong iwali ba, ginabuntan ko while studying Ginoo nag-layman, why not katong message mo about failures ang atong topic. So dito magtugay, please, everybody please stand. Tangan ta malindog. And atong abay ng Bible in the book of Proverbs chapter 24. Nalunggal na ni Brother Elmer and Brother Dave sa ilang revival, college revival nila. And na is something na pang dungon na ko diri, is something na pang add on, and we can apply in our life, no? Natuto na ko ni sa may police, sa may EOD, and also natuto na ko ni sa may farm last Friday. And I believe it is a blessing for us today, galing na pulong sa Ginoo. Okay? Proverbs 24, verse 16. O saan ang verse? Kung ano tawag na text, no? O saan tawag na lesson 24, chapter 24, verse number 6. So always remember na ang Proverbs, mo ni ang sulat ni Solomon, and kabalo tayo soon nga si Solomon is the wisest man, no? That I ever lived, no? Sa itong tawag na pagpuyo, mo siya ang pinaka-wisest, pinaka-wise na tao yun. And the Lord declared that, the Lord will give us sa kayaha tungod kay nakita na to, kung sa ka-wise ang Ginoo. So ginagaan ko niya o wisdom ang usa ka tao mo ni si Solomon. Nagpulit ang David sa diha kasi David nawala na sa pagkahari. And muna isa sa mga sulat niya, and I believe if you read book of Proverbs, no, every morning binabasa na ko ni book of Proverbs, usahay po, binabasa po ko sa book of Psalms. So puli-puli lang, and then I believe the book of Proverbs is a blessing. Kunya, ilan po ka-times basa-basa ang Proverbs, karing chapter 24 verse 16, karon na ginako niya deeply nga na-understand katong gitudlo ni or giwali ni Pastor Bruce Rice katong sa tawag sa college revival, and speak a lot of me kay as a pastor or maybe as a Christian, we have failures, right? Nabi tayo mga failures yun o gatuko dyan mo na, and I believe that we have a lot of failures in life, and that's why we did ang storyahan na about failures and the subject and the promise, and also the problem sa kanyang passage. Chapter 24 and verse number 16. Ito basahon sabay tanan. Ito basahon ikadua. Okay, so sa verse 16 na, we start, begin. For a just man falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Okay, sa pa, ito basahon, tanan ta, we start, begin. For a just man falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Let us pray. Lord, once again, thank you for your goodness. Salamat kay Lord. Kay ang akong mga failures, among pinagwit, kung ipanimaw ang final. And we can go, Lord, makapadayo din forward. Kay tungod, Lord God, na ang imong pulong, na ang imong presensya. Na Lord God, ang imong dahong sa ako. Lord, ako pag-alpo, karong nagabiin, kung saan man ang imong reading, Lord, help me. Every time, Lord God, kung saan magawa sa akong bakba, ikaw mahimaya, Lord. Control my minds, control my heart. I-control, Lord God, ang mga butang na dapat ang masabtan. Lord, mabuti ang mga tawan na naadari ka ron, Lord, na makalungog sila sa kanilang pulong o mahimong blessing po sa nila, ha. Lord, kanilang pulong na mahimong blessing na po, Lord, but I pray that this evening, Lord, ma-remind pag-yun me, magpadayo pag-yun me, maghatag pag-yun me, pagkagad sa kanilang mga butang, Lord God, sa among kinabuhi. Lord, bless your people. And bless me, O God, sa pagwalis sa pulong. Holy Spirit, convict in the hearts of your people this evening. Lord, once again, among ginakanin, kanagdako gimaya sa imong ngalan. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. Salamat, Iksoon. Once again, mayong hapon sa kanan. Amen. Salamat sa matag-usa. Thank you for coming, and I believe God has a purpose na libalik ka.
gana sa purpose, gana nakatakaroon dali sa simbahan. So, as I said to, every time na nakakasimbahan, ayaw din ulit nga wala kay matunan. Amen? Ayaw ulit nga wala kay mabit-bit na pulong sa Ginoo. So, karon for now, makita niyo itong mga GC, I always sending a message, I was always reminding, in the book of Proverbs, no? Kung na itong mga GC sa teenagers, sa itong gitawag na simbahan, and sa mga Bible Institute po, natin mga GC po dito, na always ko nagapahatag og mga thoughts or mga verse nga makatabang na to. And when you read that, try to meditate, try to understand that kind of passage. Nakaroon so on, ato magitan diri for verse number 16, in the book of Proverbs 24, ako basahon sa Bisaya, kay ang usa ka matarong nga tawo nagakapukan. Ibig sabihin, nagakahulog or nagasipyat. Okay? Word nga pulet, ibig sabihin, masipyat na, makakyas na, sa itong gitawag na kinabuhi. Sa pito kahigayon, o nagabangon pag-usap, apan ang dautan mahulog ngadto sa kadaot. In the Bible, reason for a just man falleth 7 times and rise it up again, but the wicked shall fall into mischief. Right? So this evening, I believe every one of us na naadiri karon, believers na or dili na ka-believers, saved man ka or dili ka saved, all of us in soul, we have failures. Tama? I-accept na lang doon na? No? Ayun lang doon pa-as-is nga perfect in mong life. Wala juga kaagi o failure. Wala juga kaagi o sityan sa imong kinabuhi. Puno niya ato ng magian. You know, in soul, we fail with ourselves. Sometimes, ma-fail ka sa nang tawag na kaugalingon. And sometimes, ma-fail ka sa nang tawag na family. And most of the time, we fail dira sa atong Diyos. No, sometimes, and most of the time, kasagaran na ito igsoon, fail kaayo ta sa atong itawag na Ginoo. You know what igsoon, maski failure ta, but always remember, God loves failures. Ang Ginoo na higugma sa mga failures pa. If you notice all the great men in the Bible, naka-fail po sila na yung mga failures sa ilang life. You look at Abraham, si Abraham, naka-fail siya. Si Moses, na-fail po siya. At wala siya napundang, si David, na-fail po, si Solomon, na-fail po, Peter, one of the disciples of Christ, he denied Christ for 3 times, so they failed. Na-fail sila nila sa Ginoo. Even si Moses, even si David, they have failures in their lives. They were great men, ha? Mga ilado nila mga tao nga nasa sa Bible, and you have shown na yung mga failures. And that's why karon nga bundag atong nakitaan nga even gani ang mga tao sa Biblia ay mga failures unsa na lang kita. Nga ordinaryo lang ka tao, dili na kay ta ingon nga ilado, dili na kay ta wala man gigamit sa Ginoo, di ba kay gigamit sa Ginoo, dili son. All of us we have failures. Na ay mga failures in life, na ay mga butang sa dili na fail ka. Na ay mga butang sa dili na sityan ka, napakyas na. But Pastor Bruce Rice said, ana siya, blessing God on your word. He said, as Pastor Bruce Rice, success comes after failure. Success daw sa kinabuhi, maabot na siya after a failure. You know what? Kaning suga ang atong ina-enjoy karon. Kung kabalo mo sa istorya ani, di na po makita ang ihang pangalan, kasi nag-invento ani. But if you find that nag-invento ani, so almost 3,000 times. He failed. Una, na-fail siya. Ikatuwa, na-fail siya. Ikatulo, 3,000 times he failed. Pero wala siya nag-undang. Pag ginawa, kasi na po ron, they enjoy life. Nag-enjoy ka ani suga. Pero before may siya nahimong suga, before may nisiga, 3,000 times, imagine mo na, 3,000 times, na-fail siya. Pero wala din siya nag-undang, nagpadayon siya, hangtod sa pika 3,000 niya nga sisipyan. Ingon sa atong itawag na Zion Soul na succeed siya, na successful na. O po rin, ato nila enjoy ka ron. Naanay suga. Naanay life. Why? Because there is someone na wala ni give up sa iyang itawag na failure. Success come after failure. Like so, I think that the failure is not a final. Pasalamat like so nga ang atong kapakyasan dili ka na ang final. Kaya kung ang atong kapagyasan, ang atong failure igsoon, kung mauna ang katapusan, ay nugto, maasta karon, basi wala ka diri. Basi, unsa ang atong kinabuhi karon,
But you know what? Igsoon, failure is not the final. Muna ang title sa mensahe ng Igsoon, failure is not final. Dili pa na final. Dili pa na mao ang gitawag na excitement sa imong kinabuhi. Na igsoon, pasalamat sa Ginoo nga ang failure, every time ma-fail ta, pag igsoon ang Ginoo nagahatag pa sa ito nato. Every time na natin mahimo nga dili maayo, still ang Ginoo still a faithful God nga wala gyud na failure sa atong kinabuhi. Amen. Kung imong isipon igsoon ang Ginoo, grabe ka gracious. Grabe ka merciful. Wala man tanang imbestiga sa imong kinabuhi, kung kabalo ka, o sa imong gihimo last day. Kabalo ka kung sa imong gihimo last week. Kabalo ka kung sa gihimo nimo last month. And I will exalt ang Ginoo po na kabalo siya kung unsa imong ginahimo, unsa imong mga failures, unsa imong mga pakyasan sa mga pipila ka mga butang sa imong gitawag ka kanang failure is not final. Wala akong text on atong title sa mensahe this evening, failure is not final. Ato balikan ang text, okay? Chapter 24, verse 16. Akong basahon, sundi lang sa imong mga tanay, tulong ka puntos, dili ato makitaan, kung kuhaan na ito, dako kayo pagtagad, importansya, karon nga gabi. Now, verse 16, for a just man falleth 7 times, and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Now, number 1 point, kung makitaan on the subject or the person. Kinsa man ang gistoryahan diri. Verse 16, una nga praise niya, for a what? Just man. Now, atong punan karon igsoon, unsa ning just, unsa ning unjust. Now, there are two kinds of people sa kaninga kalibutan. Una-una na ay just man o na ay unjust man. Na ay righteous man, na ay unrighteous man. Na ay believers, na ay unbelievers, na ay saved, na ay unsaved. Now, atong unahan ang gitawag igsoon, ang gitawag ng mga unjust or the unrighteous one. Ato ba kadali? Ato Romans chapter 3. Romans chapter 3 verse 10. Ato tanaw ng igsoon kinsa man mga unjust. Bago ta moad ko sa atong text about the just. Okay? Kinsa man mga unjust, kinsa man mga unrighteous. Kani ang Bible magtudlo sa tuwa igsoon sa kanang passage Romans chapter 3 verse number 23. At Romans 3:10. Romans 3:10. Now igsoon tanaw na yung Bible in Romans chapter 3 and verse number 10. Mori ang una nga ato makita dito the unjust and the unrighteous. Romans chapter 3 verse number 10. Taana sa amen. Ato basahon sabay tanan. Okay tanan ta. Ready start. Okay begin. As it is written, there is none righteous, no, not one. Kung sa pasabot ya, walay matarong, wala, bisan, usa. Kinsa yung istoryahan ni? Kitang kanan. Isa mga verse 12. Look at verse 12. Not only verse 10, but verse 12. The Bible says, they are all gone out of the way, they are together become unprofitable, there is none that doeth good, no, not one. Verse 23, only an unrighteous one, the unrighteous man, the unjust man. Verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Now, kinsa gistoryante kung sa ang tawag na unrighteous man, mauni ang mga tao na kung sa din sa man, makasasala. The person na naay gitawag na sana. At is written, there is none righteous, no, not one. Ibig sabihin, tanan nga mga tao nga naa sa kalibutan, every one of us, pagkatao nga ni kalibutan na igsoon, gitawag na tadaan sa Ginoo nga mga unrighteous, ungodly. Ama ba? We are ungodly, we are unrighteous, we are unjust. Ibig sabihin, dili ka matarong at ubangan sa Diyos sa mga verse sa kabrihan. In the book of Psalms chapter 23 verse 1. Psalms 23 verse 1. This is the unjust, only ang unjust igsoon mga tao, only mga tao igsoon na naay mga tao sa kalibutan na naay sala. Kita man ni makasala ka tanan, walay perfecto nga tao, walay righteous, no, not one, walay matarong bisan usa. Chapter number 43 tadi. Chapter 43, Psalms 43, verse number 1. Verse
verse 1. Psalms 43, verse 1. Ang kalit ko tayo. 14 di ay. Psalms 14, chapter 14, verse number 1. Sorry. Namali akong type din. Okay, Psalms chapter 14, verse 1. Psalms 14, verse 1. Familiar verse ni siya. And I believe, ato makit Andre, ang characteristic or kinaiya sa unjust and the unrighteous one. Okay? The Bible says, verse 1, the fool that said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. Wala ay matarong wala. Bisan usa. Now, igsoon the unjust and the unrighteous. Igsoon mo ni mga tao, igsoon na ginatry, nagahimo og maayo, nagatry, I believe, dili magmali, maghimo og maayo. Dili man mali nga moadto kag simbahan, dili mali nga motabang sa mga pobre, dili mali nga maayo ang imong relasyon katubangan sa Dios. But always remember, all of us igsoon, ang atong pagkamatarong is just like a filthy rags. Look at Isaiah. Isaiah chapter 64 verse 6. Isaiah 64 verse 6. Maori ang pag-istorya sigsoon sa mga tao nga natao sa kalibutan. We are unrighteous. We are ungodly. We are going to hell because of our sin. We are a sinful nature. Lahat ay kinaiya nga makasasala. Una, masig unsa ito kamaayo nga tao, butan kaayo ta. But in the sight of God, ang atong gihimo nga tama, ang atong gihimo nga matarong, katubangan sa Dios, is just like a filthy rags. Okay? Chapter number 64, verse 6. Ingon ang Bible niya, ingon sa verse 6, ingon ang Bible, but we are all as an unclean thing. Look at the verse, and all our righteousness, sa diha nga wala pa nanaluwas, igsoon, sa diha nga wala pa nakaangkon kang Kristo, ingon sa Bible, igsoon, ang tanan mong gihimo nga maayo, giingon sa Bible is just like usaman, a filthy rags. Kung sa ila pasapor, pastor, pugaw ka, trapo. Katong wala pa ka save, dili counted ang imong gihimo nga maayo sa Dios. Kaya naman, ingon ang Bible igsoon kanang imong palingkamot magbuhat og maayo kung wala pa kay Kristo igsoon atubangan sa Dios, makit-an ang gapon ang atong pagkamakasasala. I don't know kung faithful ka sa church, I don't care kung relihiyoso ka, I don't care kung nakatabang ka sa mga tao, but kung wala kay relasyon kang Kristo, if you are not saved, you go usaman unrighteous. You are unjust. Kaya the Bible guys, so the Bible says, but we are all as unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, as we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Like so, kung imo na istorya sa mga unbeliever, sigurado ko masukok gini sila. Ngayon gini sila, grabe mo yung pastor oy, kadto may paningkamot, di magbuhat og maayo, o karon di ay atubangan siguro dili nasakto. Yes, kung kayo sumay ko. There's nothing good in us. Ingon ni Paul ng Book of Romans, walay good sa akong flesh. Maski pagmaayo kay imong lantaw sa tao sa imuha, kung atubangan sa Dios, the Bible says, our righteousness, ang atong pagkamatarong is just like a filthy rags, ugaw nga trapo. Una, wala gipunos igsuon ang atong pagbirutan sa una kung wala kalaluwas. Wala gipulos ang atong pag-obedience sa una katong wala patanasay. Mauna ang characteristic mo na kinaiya sa tawag na unjust or kinaiya igsoon at ubangan sa Ginoo ang tawag ng mga unrighteous, the unjust. But now, atong atuan ang other person that is the just. Kinsa man ay pastor, kinsa man ay gipangtawag na just man. Kanina ato nakit-an ang mga unjust man. Mauni ang mga tao, kita ni, makasala, atubangan sa Diyos, hindi na perfect, we have a lot of things, ginahimo sa Ginoo, o yung atong pagkamataro, yung sa Bible niya, is just like a filthy rags. Now, atuman na rin itawag ng mga just man. Please open your Bible in the book of Galatians chapter 2. Galatians chapter 2, verse 16. Nadali na ko ani, mahuman na ko ani, number 1 point, ang 2 of 3, paspas na nabigay ni. Gusto sana ako masabtan na ito kinsa ang istoryahan sa kanilang passage. Gusto sana ako masabtan ninyo kinsa ang istoryahan ani, kinsa ang ginatumong ani, kinsa ang gitagaan sa Ginoo o importansya sa katong passage ng gibasa ganina. So that's why ato sa tagaan og lalong kayo nga pagsabot ang gitawag na just man or the unjust man. Okay? Verse number 16, kung naala ka sa amen. Naana?
Galatians chapter 2 verse 16. Ano basahon sa baitanan? Okay, Adam, when you start, begin. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of the Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be what? Justified. Paminaw igsoon, na ay word nga justified. I-explain ako ni last Wednesday, what is justification, right? Justified means, gideclared ka nga righteous. Gideclared ka sa Ginoo nga usa, matarong. Sa diha nga nakaangkon ka kang Christ, sa diha nga imong gidawat si Christ, imong gidawat nga manluluwas, by the way, igsoon, ang makit-an sa imo karon dili na ang imong pagkamakasala, ang makit-an na sa imo karon ang pagkamatarong na ni Kristo. So that's why, istoryahan diri ang just. Kinsa ni mga just? Mga tao nga luwas. Mga tao nga believers, mga tao nga nisalig kang Jesus Christ, mga tao nga nakadawat kang Christ, mga tao na igsoon, kung sa diin kabalo sila na kung maabot ang kamatayon silang kinabuhi, naa sila'y kinabuhi nga walay katapusan. Mauni ang just man. Ay in fact, ang Ginoo ang nag-declare, dili ang mayor, dili ang presidente, dili si pastor. The word justified means declared righteous. So that's why in verse number 16, knowing that a man is not justified by the works of the law. Walay tahawo na mahimong righteous tungod kay nagsubay o nagtuman sa balaod. Look at the verse. But by the faith of Jesus Christ. No, we are justified by faith. Ibig sabihin ang atong faith niya kang Christ, sa diya nga nisalig ka sa iya nga siya namatay, gilubog o gabanaw, ingo sa Bible igsoon, sa diya nga naluwas ka, we are declared righteous in the sight of God. Look at verse number 20. Look at verse number 20. Galatians 2 verse 20. The Bible says, I am crucified with Christ. Ingon ni Paul niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Now, ingon ni Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. No, kinsa man yung ginapasabto nila just pastor, kinsa man yung ginapasabot na just man rin. Ang just man igsoon, dili ang imong kaugalingon nga magkamatarong makitaan, kung dili ang pagkamatarong sa atong manluluwas. That is the just man. Mauna ang mga tao nga matarong. Mula tumari ni Pastor Romley last Sunday, na ang imong pagsipa, ang imong pagpangalagad sa Ginoo, ang imong pag-ampo, ang imong gitawag igsuon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo is acceptable in the sight of God. Why? Because of the Lord Jesus Christ. Ingon ang Bible, panayon na verse number 20, I am not crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Kakaluman ka, kaluwas ka, kaluman. Kaya tumudaan ang Ginoo sa inyong kasing-kasing. Amen? Kapaluman ka na naala tayo kaluwasan because God liveth in us. Christ liveth in me. Muna yung ripong experience about the Lord Jesus Christ na naala sa iya. And I believe every one of us are believers. The just man is experience po nimo na naala someone na nagatudlo nimo kung sa'y maayong buhaton. Naala someone na nagabadlong nimo kung sa'y dili maayong buhaton. Naala someone na naghatag ato nga maghimo ka o kama atubangan sa Diyos. Why? Because we are saved. Nevertheless, I live yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, in the program, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Verse number 21. I do not frustrate the grace of God, for if righteousness came by the law, then Christ is dead in vain. Verse number 6. Look at verse number 6 on. Chapter number 3, verse 6. Chapter 3, verse 6. Kung makikita mo dahil soon, klaro tayo ni even as Abraham, next word, ang saman, believe. Even si Abraham daw, nituo, nisalig, nailan niya ang Diyos. Even Abraham believed God, nituo sa Ginoo, nisalig sa Ginoo, and the Bible says, and it was, ang saman, accounted to him for righteousness. Like so, mo rin pinaka-the best or pinaka-lindot na naa sa tuwaron. If we are saved,
Maski unsay mga failures, mga kapakyasan, mga mali na nahimo ato tumangan sa Dios. Dili na makitaan sa nila. Mula unya ato balikan unya ang atong gitawag na text about sa Proverbs chapter number 24 verse 16. Batong ay padayon. A just man is justified by faith. Katulad na, atong abri ng Bible in the book of Romans. Romans chapter number 4 verse 1 to 5. Okay, Romans chapter 4 verse 1 to 5. Romans chapter 4 verse 1 to 5. Okay, a just man or a man is justified by faith. Pinaagi sa iya pagtuo na ng Kristo. We are declared righteous. Nahimo kang matarong at ubangan sa Diyos. Chapter 4 verse 1 down to verse number 5. Ako basahon ko isugo na sa verse number 2. For if Abraham were justified by works, he had wherefore to glory but not before God. Verse 3. For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Verse number 4. Now to him that worketh in the word, not reckoned of grace, but of death. Verse number 5. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Now, it's all of our righteousness is all nagabase na sa atong gitawag na faith of the Lord Jesus Christ. Chapter 5 verse 1. Chapter 5 verse 1, we are justified by faith. Chapter 5 verse 1. Chapter 5 verse 1. The Bible says, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now, basi, mayroon sila, Pastor, if we're talking about sa Romans, mga Romano, wala ka tayo lapag, yung mga Gentiles, but you know what? Naani sa book of Acts. Acts 13 verse 39. Look at the verse. Acts 13 verse 39. Nakita na ko na ganina, and while I'm studying, ako nang gipakitaan o gano'n ba? O kitaan ako kung asa tama ang gitawag na justified by faith. Look at chapter 13 verse 39. Look at verse 13, verse 39. Dahil mga tao na same anexoon in times of si Paul, no, nagtudlo sila, Paul and Barnabas, nagwala sa pulong sila. You know what? Verse 39. Look at the verse 39 niya. Chapter 13, verse 39. Ato basahon sa baitan. And by him, all that believe are justified. Yung Bible niya. From all things from which she could not be justified by the law of Moses. Now, mauni yung mga tao, mga Christians, in the first century, na kung sabihin ng mga tao nga na-save, naluwas sila, o niya ino Bible legson, tungkol sa ilang pagtuo, and by him, all that believe. Ituo sa mga walinig ni Paul about kang Christ, mga mensahe about kang Kristo, ang uban nituo sila, ang uban wala nituo, ang uban nagngap, ang uban ni-delay sila, but naay uban, nagwali sila po, naay uban nga naginaw, naay uban nga nagtuo, o nga nang wali ganina about sa Athens, the Church of Athens, Manila Isoon, Bible says, ingon sa diya, naay mga tao nga nimap, naay mga tao nga wala ganahan sila, naay mga tao nga nag-delay sa magdawa sa pulong sa iyo, but I believe so, naay mga tao nga nituo, o ingon ang Bible din, all that believe are justified from all things. Sa tanang mga butang, declared sila righteous in the sight of God. What a blessing so tonight, nga ato makit-andri ang tawag na just man. Isa pa, not only by faith, but also by grace. Balik na rin, Romans chapter 3 verse 24. Romans 3:24. Romans chapter 3 verse 24. Ito mga Bible, Romans 3:24. We are justified by faith, we are justified by grace. Romans 3:24. Ako basahon, sundi lang sa imong mga mata. The Bible says, being justified freely by His grace. Indot kayo, no? Freely. By His grace, then, through the redemption that is in Christ Jesus. Isa pa ka verse at 1, Titus chapter 3 verse 7. Titus chapter 3 verse 7. Just, nagamay lang juga yung utong-utong igsoon kay after ani, paspasan juga ni, ang 2 o 3 ani, paspasan juga yung mensahe ani. Chapter 3 verse 7. Ako lang yung ginapalawakan ang pag-intindi sa just man karon nga bahapon, okay? Chapter 3 verse 7, ato basahon sa baytanan, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Karina, we are justified by faith, we are justified by grace, and last, we are justified by blood. Look at the chapter and verse. Chapter number 5 verse 9, Romans 5:9.
Romans chapter 5 verse 9, kung naa kay mga bulkan diya, ikaw na mag-take note, maglanta mo sa balay unya, at din aklakit ana na nag-Andre. We are justified by faith, we are justified by grace, and also we are justified by blood. Romans chapter 5 verse number 9. Romans 5:9. In the Bible also Romans chapter 5 verse 9, the Bible says much more than being now also man justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Now igsoon, ang ako pag-intindi ani tungod sa imong faith, tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa dugo nga giula sa Ginoo sa cross sa Kalbaryo, nahimo kang matarong atubangan sa Dios. And in fact, dili ka yan, amen? Dili ka yan na mahimong righteous in the sight of God. Sa ato mga nahimo, sa ato mga kapapyasan, dili yun ang ngayon igsoon. But you know what igsoon, yung makit-ani mo diya, kung imo masabtan, you are justified, you are declared righteous, atubangan sa Ginoo, you are saved this evening. Ang imong pagsimba, acceptable sa Ginoo. Ang imong pag-ampo, ginagawad sa Ginoo. Ang imong pagtuon sa pulong sa Ginoo, nalipay ang Ginoo. Everything ang imong ginahimo nga maayo atubangan sa Dios, karon kay luwas na ka, ang Ginoo nagadawat na anak. We are justified. We are declared righteous. Simple mo ba? Are you thankful? Na before we are unrighteous, before naaras ang tawag na unod, pero sa diya nga nasahig ka, ang gihatag sa bito, sa tuwa sa Ginoo nga katungod, i-declare ka niya na righteous. Nga dili ibig sabihin, Kristohano na ka, dili ka tamasityan, dili ibig sabihin, Kristohano ka, dili ka makasala. For despite sa mga sala na yung nahimo kasi Kristohano na ka, but God still counted us as a righteousness. Ang atong pagkamatarong igsoon na nahimo para sa iyo is counted na para sa iya. Dahil igsoon, atong makita the subject of this verse is for all the believers and for all the saints. The just man. The just man. That's why igsoon, kitang tanan ang atong maayong ginuhatan karon sa diha nga naluwas na. It is acceptable sa Ginoo tungod kay naa natay Jesus Christ sa atong gitawag na kasing-kasing. All of we're doing tonight, na imong pagpangalaga, sa imong pagsimba, is acceptable sa Ginoo. Gidudlo ko rin sa mga workers last day, ang gitawag nga about our righteousness is counted. It is because ang Ginoo mahimaya. Karon, di ba, magbuhat kang tama ron, naghimo kang maayo, dili naman ang imong kagalingon ay mabus. Diba? Dili na yung kagalingon ang mahimaya ka. Everything you do for the Lord, everything na gahimo kang maayo. Diba na indinig? Sa diha, naay kalahian dyan. Kung ang unrighteous, kung ang just man, kung ang unjust man igsoon, kung ang just man himo o maayo, kung sa ilang ginagawa, look at me. Brad kayo ba? Oh, ako'y nag-amot. Ako kong amot. Ako'y nagkabang ng mga kubre. Ako'y nagpataon. Tungod kay you were unrighteous. But look at the righteous. Kung ang righteous mahimo tama, dili ang iyang kaugalingon ang makita. Ang makitaan ang Ginoo nga naan. Maski dili kaayo na ko ang imong amtag, pero ngayon na sila grabe ito. Walang-wala, pero may amot din. Masing walang-wala, pero naagin. Maski nagkalasin pero naalag yung yapon. By the way, so in the Bible, make your life to shine before men, that they may say your good works and glorify the Father which is in heaven. What a blessing, son! Karon naluwas na ta, kung maghimo kag maayo at ubangan sa Dios, nindot kaayo nga ato masabtan nga everything nga imong himo nga maayo karon nga panahon, son, is acceptable on the Lord. Why? Because God will glorify. Ang Ginoo mahimaya. Nindot kay son, no, sa luwas ka, nindot kay maghimo maayo. Mali, ginaingon nila nga atin, di ko mo ito ng once, always save are saved, kayo naman, sa ato maday, kung maluwas na ka, okay lang magbuhat o sana, I don't think so. Kasi diyan, naluwas ko rin ang ginahan o sana. Amen? Kasi hindi luwas. Kasi ang iyang kaluwas na nasa hula-hula, ay katuwa ko iso, ang tao nga luwas na may kabaguhan. Ang tao nga luwas, dili naman ang ginahan o sana. Kasi makasala, pero dili na ginuyo, masala. Kaya naman, may Ginoo, may kahadlok sa Diyos. Acceptable because God will be glorified. It is counted because He fulfilled the Great Commission. We do our best to reach people about Christ. Atong i-fulfill ang Great Commission. And last, it is counted because it is acceptable, perfect will of God.
No, dili gud ka bubot-on sa Ginoo ba? Kana ba giluwas na ka? Siyempre, giluwas na ka, ang Ginoo gideclare niya ka nga righteous. Kahit kung kayo, nasa diyan nga luwas ka, gideclare ka nga right, kung nakakaugma, nakasala ka, naghimo kag mali, naghimo kag sala, ginawi sa Ginoo, ayaw na rin. Hindi pa rin ka matarong. Hindi ko yan ang Ginoo. Once na gihatag kasi mo, imuha na gina. Kung ano, gihimo kag maayo, dili para maluwas. Gihimo kag maayo kay maunay kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Always remember, we do things na kung sa linig suon, sa lantaw sa tuwang kinabuhi is maayo ka. Perfect will of God. It is acceptable and perfect will of God. That is a just man. Ano ka ng Proverbs 24 verse 16? Proverbs 24:16. Naigsoon this evening, kinsa ang subject ani, kinsa ang person, kinsa ang istoryahan ani igsoon na time. Kaning gitawag na sa book of Proverbs chapter 16, 24 verse 16. Kinsa ang istoryahan? The just man. Look at the chapter. Look at the verse. Okay, Proverbs 24 verse 16. The Bible says, verse 16 igsoon 24:16, for a what? Just man. Kinsa ang istoryahan? Luwas. Kinsa ang istoryahan? Ikaw. Kinsa ang subject ani? Ako. Kinsa ang subject ani? For all the believers. Dili ni para sa mga unbelievers. Dili ni para sa mga unsaved. Dili ni para sa mga tao nga dili matarong in the sight of God. Kani nga thought, igsoon, kani nga verse, it is pointed sa mga tao nga nakaangkon kay Christ. It is pointed sa mga tao nga nakadawat kay Christ. It is pointed sa mga tao nga nakaangkon sa kaluwasan. But for a just man, verse number 16, for a just man. Number 2 points. Fool it 7 times the problem. Yes, talanta igsoon, luwas na. Pero naay problema na to. Kung si problema igsoon, verse number 16, for a just man, fool it 7 times. What is the problem? We fail. Mapakyas na. Dili perfect ang atong ginabuhi Kristohanon. Mapakyas na sa mga butang ko sa direksyon. Lisod kayo sa itong ginawagan kinabuhi. All of us, we have failures. Dili garantiya na luwas ka. Perfect na imong life. Amen? Kita ang istoryahan rin. The just man, the saved one. Kita rin na failures. Still, in the fooled 7 times. The problem is on, he fooled 7 times. He failed. We fail. Dili garantiya ang kaluwasan, hindi na ka hindi na ka mapakyas sa mong kinabuhi. Over the years, we fall in different area in our life, especially so ang atong quality time sa Ginoo. Yes, we fail in our subjects, we fail sa mga butang, we fail sa imong pamilya, we ma-fail ka sa imong gitawag igsoon ng mga classmates, sa imong mga friends, but the greatest failures na natin igsoon is our quality time in the Lord. Istoryahan na ka igsoon, I believe this. Alam ka, nag-struggle sa itong quality time sa iyo. Dili ko mo ito, igsoon na wala ka nag-struggle sa imong Bible reading. Dili ko mo ito, wala ka nag-struggle sa imong prayer life. Dili ko mo ito, perfect ang imong kinabuhi. At ubangan sa Diyos. Dili ko mo ito, igsoon na ang imong kinabuhi, wala ka na-fail sa imong relasyon kaya sa Diyos. Dili ko mo ito, wala ka na-fail sa imong fellowship sa imong Ginoo. You know what? For a just man folded 7 times the problem. You see the problem? We fail. You fail. I fail. We fail in our service to God. We fail in our Bible reading. We fail in our Christian life. I'll be reminded so of one statement that ako mamiti ma-remember. All failure is failure to pray. There are things na kinabuhi, dagang failure in life. Or look at those failure o sa hinungdan. Wala pala itong iampo. Ma-fail ka sa imong anak, ma-fail ka sa imong asawa, ma-fail ka sa imong gitawag ng mga tao na nagpalibot mo. Why? Because you don't pray. All failure is failure to pray. Now, igsoon, it is to be reminded to us, pero igsoon na gabiin, we fail. We fail. We fail in our quality time. Dira sa Ginoo. That's why it is a problem, so we fail. The problem of it under the adjustment, the same person, you and I, walay kantas, ma-fail ka. But the third point, hindi ka magdugay because of time. For adjustment, fallen 7 times. The subject is adjustment. The problem is, we fail, we fall. And the last igsoon, noon ang pinakalimot din the promise. And rise it up again. And rise it up again. Now igsoon, the Bible clearly says,
that we have a problem. But I don't think na ay problema. It's on in the Bible that the promise of God, and yes, we fail. But I believe so that I thank the Lord that we rise it up again. Christians, if you feel that you are failure in life, kung lantaw ni mo failure, mong kinabuhi karon, don't stay failure. Get back up, and you know what? So rise it up again. Ayaw mabilin nga nag-failure mong kinabuhi. Ayaw mabilin nga nakakumabasi mong Bible. Ayaw mabilin nga nakamuampo sa Diyos. Get back up and rise up again. Ayaw mabilin nga failure. Failure is not a final. Dili pa na ang katapusan. Dili pa na ang tinawag na end sa iyong life. Oh, we have failures, but I think it's on. Have the promise of God. Rise it up again. Now, so don't stay in your failures. Maybe you are failed in your singing. Maybe you're singing in choir before, karon wala na fail na ka. Or maybe you are involving in recorder, o karon wala na kayo fail ka. And maybe you are attending extension classes, pero karon wala na tungod kayo na fail ka. Or maybe you are going soul winning, pero wala ka nagaaan tungod kayo na fail na ka. Maybe you are failures in your life today, but I'm telling you, son, don't stay failure. Get back up and rise up again. Ayaw mabilin nga failure, ayaw failure na dito, hindi ko mato na dili. Dili pa na final. Wala pa na kayo binuo niya. God promised us a lot of promise sa Bible and so on. Na dili ka mag-stay in failures. Dili ka mag-stay in mga failures. You know what? Why Christians dili maka-move forward? Because they look these failures. They stay being a failure. Ano ko siya kayang buntag? You are in the winning side. You are in the winning side. Dili ka mahimong pero never quit. Never quit until we succeed. Amen? Ayaw undang padayon. Lisod man, yes, wala may sayon sa kinabuhi. Wala may sayon sa kinabuhi din. Tarawa lang ko ng mga estudyante. Kung may eskwela, di ginahan. Kapuya ang eskwela. Sadyang nag-graduate na, kami ang balik eskwela. Kapuya ko na si Tambay. Wala yung sayon sa kinabuhi. Maski asa kayo butang, lisod yun na. Lisod na. Maski asa kayo butang, lisod yun para na ito. But you're on. We have failed. We have problems. We fall at several times. But you know, it's on. Don't stay being a failure. Maybe you fail in Bible reading today. Maybe you failure in life, yung tawag na prayer life today. Yes, we fail. But we come to the altar tonight. Ask the Lord to help. Sa diha, kung matungkol ka sa altar, karon ng gabi, see the failures, kung i-offer na sa Ginoo. Kasi na ang mga utang usahay na atong ginahimo sa una, wala na atong gihimo ron. Do you think that's okay, no? Ganong imo nang gihimo sa una, tungkol kay nakit-an sa Ginoo nga naa kay potential sa kana nga area. Why ganong na-involve ka rin sa una? Tungkol kay God wants you to use sa kana nga area. Ganong naa ka sa kuwan. Tungkol kaya ang Ginoo nakita niya, maski dili kayo ka maalog tingog, pero faithful ka sa pag-practice. Gamiton ka niya. Maybe in our recorder, we are allowed to pray. We pray for this recorder and so on, na mag-involve pa ta, kabot pa din ang mga violin, magkakaya pa ng orchestra. We pray for that. Maybe failure ka niya, kaya lisod kayo mag-practice, lisod kayo magbasa, mga notes, you know what, don't stay failure. Get back up. Why should I back again? Maybe nag-ato ko sa winning before, karoon wala na. And maybe sa una, faithful tayo kasi yung Bible reading. Every night, nabasa ka. Every day, every morning, before ka maadto, biskilahan, before ka magtrabaho, faithful tayo kasi yung Bible reading. You're excited every morning to open your Bible. You're excited every morning, grabe kayo ka mutuon. And you're excited in your prayer life. Ang kasi karoon wala na. We fail. We fail. Ano ang prayer for the last chapter? Matthew chapter 14. Matthew chapter 14. We know the story and sa itawag rin so on. About Peter.
Luke chapter 24, chapter 14, verse 24. And the Bible says, but the ship was now in the midst of the sea. Those waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. Verse 26. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit, and they cried out for fear. And verse 27, but straightway Jesus spoke unto them, saying, be of good cheer, it is I, be not afraid. Verse 28, look at Peter said. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, kung ikaw man na, bid me come unto thee on the water. Lord, kung ikaw man na, pwede ba na tulutan ko nimo nga mulakaw sa tubig? Verse 29. And he said, come, alik. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me. Verse 31. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Verse 32. And when they were come into the ship, the wind ceased. To you the story, when Jesus walked on the water, naglakaw si Christ dito sa dagat, sa tubig sa dagat. Tinakitaan siya ni Peter, and Peter said, Lord, hindi mo ka mo tugutan, mo lakaw sa tubig, padulong sa imo. Kung sa inyo ni Jesus, yes, come. Ali, ato na rin. Ali, isingi. Then Peter saw him trying to walk. Ninaog sa bangka, nilakaw sa tubig, and he walked on the water. He experienced the miracle of God. Na-experience niya mulakaw sa tubig. Yung usimple kayo na. Nagali ka, malayo ka kagat, lumos magali ka, magkamak ka mo sa tail. Yung kagatiri, magali tubig, hindi ka halos. So if you see the miracle ba, walk on the water, walking on water, walking on water. While nga, padulong siya ng Jesus Christ, the wind is so boisterous. Naikalisod, naikusog kayo nga bagyo, naikusog kayo nga hangin. And the problem of Peter, nawala ang iyang focus on Jesus. He failed. Na-fail siya sa iyang faith, nga maski unsa man na diya, dili tumuling niya, hindi ko focus ako Ginoo. But because of the problem that Peter had, he see the boisterous wind, di tanaw niya nahadlok siya. Kung sa'yo tabo, nagkahilinay siya kanunay. So in application is also itong kinabuhi sometimes. Focus kayo sa Ginoo. Sakto kay ato paglakaw sa Ginoo, but sometimes we fail. Because we look the circumstances. We look the problem. Ang atong nakita ang kalisod, ang atong nakita ang kakapoy, ang atong nakita ang kaluya, ang kasakit. Pag tinuwat mo sila o Peter, well, Peter, hinahinay na o kalunod. Kung sa inyo sa Peter kang Jesus, Lord, please save me. And the Bible says, He stretched forth thy hand. O gikuha ni sa Peter, kita sa tubig. What I'm saying, so on, all of us, maybe tonight, we are sinking with our failures. Maybe tonight, we are sinking with our discouragement. Nagahinay na kalunod tungkol sa imong discouragement. Nagahinay na kalunod tungkol sa imong failures. But look at the promise of God. He stretched out your hand. Don't forget, we have God. Rise up again. Padayon. Get back up. Rise up again. And I believe so on tonight. Most of the time, our failures will sink us. Our discouragements will sink us. Mahinunggan nga di ka move forward. Mahinunggan di ka laktika. Mahinunggan nga di ka makapadayon sa iyo. But God has a promise to us.
His hands is always available. His presence is always available. And last, His power is always available. Let us pray. Father, the Lord, thank you for tonight. Lord, I don't know kung sa pa'y mga failure na po sa mong kinabuhi. And I believe, Lord, a lot of failures in our life. And maybe tonight, na ay nakakatawa mo, Lord, na nagakalunod tungod sa discouragement, nagakalunod tungod sa failures, nagakalunod tungod sa mga butang, na dili na mo kasabtan sa among kinabuhi. At Lord, salamat kay among nasabtan that your hands is always available. Your presence is always available. And your power is always available in us. Lord, tabangay gid mi nga dili mi mag-stay in failures. Help us, Lord, to get back up. Help us, Lord, to rise up again. We fallen for many times, not only 7 times. But Lord, help us to continue not to live as a failure life. Bless your people. Help them, Lord, tonight as we continue in our service. Magpanag na ampo, inasanid, na pasalamatan. In Jesus' name. Just continue to bow your head.